Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Alas 5 just na, 1 Western Visayas na. Mga balitang atong tutukan subong nga Biyernes tungod sa ginapahayag ulihin na kagkulang ang investigasyon sa insidente nga ginkapatay sang Vice Mayor sang Dueñas Iloilo. Police Regional Office 6 nagpapanaog sang mando sa ICPO. ICPO Director kag Hepe sang La Paz Police ginrelieve angot sa kapaltahan sa investigasyon sang kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Siyam ka stall sa public market sang Calinog, Iloilo na sunog. Ginhalinan sang kalayo, ginatumod pa. Rider patay matapos makabunggo sa poste sang signage ang iya motorsiklo sa barangay Mandalagan, Bacolod City. Layaw nga ido nga may nagaungot nga matalom nga bagay sa lawas na rescue sa Iloilo City. Kagimahin sang Jesus Nazareno, gin prosesyon sa Santa Barbara, Iloilo. Samtang pila ka deboto nagpasakop sa traslasyon sang imahin sang Jesus Nazareno sa Bacolod City nga nagatiniil. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sang YouTube channel sang GMA Regional TV kag Facebook page sang 1 Western Visayas. Sa nagapanguna nga balita, Iloilo City Police Office Director Colonel Kim Ligada kag Hepe sang La Paz Police ginkakas sa pwesto bangon sa kapaltahan sa investigasyon sa kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Amy Lamasan. Si John Sala nakatutok. Ginrelease sa pwesto sa Police Regional Office 6 si Colonel Kim Ligada, Direktor sang Iloilo City Police Office kag Hepe sang La Paz Police Station nga si Captain Jeffrey Delgado. Sino kay PRO 6 Director Brigadier General Josefino Ligan ang pagkakas kay Ligada kag Delgado may kaangtanan sa una naging pahayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary John Vic Rimulya nga kapaltahan sang ICPO sa investigasyon sa kamatayon ni Dueñas Vice Mayor Amy Paz Lamasan. Because of that, investigation lapses made on the incident of the late Vice Mayor Lamasan. Sa pagpadulong ni Secretary Rimulya sa Iloilo sa Biyerkules, ginpahayag sininga siya na lang mismo nag-imbestigar upod ang CIDG bangod sa kapaltahan sa ICPO sa insidente. Dugang pa ni General Ligan, ang ila karon gina-imbestigaran kung sino ang nagmando o kung naghatag siyang direktiba sa pag-hold off sang scene of the crime operatives nga magpadulong sa balay ni Dueñas Vice Mayor Lamasan sa barangay Tabuk, Malapas agon magpatigayon sa investigasyon sa ginapahayag accidental firing. Order or may kautusan na huwag nang papuntahin yung Sorong. So doon pa lang may lapses na. Because the fact is, every crime scene, every scene, dapat, lalo na pagka may shooting, meron talagang Sorong na process. And yet, on that day, hindi nagkaroon ng processing. Gintinguan sa news team makuha ang bahay ni Colonel Kim Ligada apang nagpamaliba din nga maghatag sang iya pahayag paagi sa isa ka text message. Suno sa iya nagsunod lang kuno ini sa orders. Nagpaiway man si Captain Delgado nga maghatag sang pahayag sa news team sa ginpadulungan sa La Paz Police Station. Temporaryo sila nga iga-assign sa PRO 6. Temporaryo man nga magapungko ang ICPO Director kag OIC sa La Paz Police Station, si Deputy Regional Director for Operations Colonel Roland Bulalakaw. Upod kay Hans Tishato, John Sala, 1 Western Visayas. Sa dugang nga balita, siyam ka stall sa merkado publiko sa Calinog, Iloilo na sunog. Sa Numancia, Akla naman, balay kag kagamitan ginhalitan sang kalayo. Si Julius Bilacaol nakatutok. Makita sa sininga video ang kalayo sa likod sa merkado sang Calinog. Sa sulod sa merkado, makita naman ang mga stall nga ginalamon sang kalayo. Nagluntad ang insidente mga pasado alas 9 kagabi. Siyam ka mga stall sang ulutanon ang ginhalitan sang kalayo. Duha sa mga ini, totally damaged. Napalong ang kalayo makaligad sa ginabulubanta masobra 20 minutos. Base sa inisyal nga pagpangusisa sang Calinog Fire Station, posible koneksyon sa kuryente sa isa sa mga stall ang gintunaan sa sunog. Sayang ila, di nga linya. So, sir, mga sugpon-sugpon mo, mga octopus connection. Oo. So, siguro may posibilidad nga dito, may nag-short dito sa portion sa isa ka kiosk.
Wala pa sa napagawa nga estimate ang BFP sa balor sang halit sang kalayo. Partially damaged naman ang balay nga ginapanagiahan ni Henaro Alindato matapos masunog sa barangay Badyo Numancia, Aklan mga alas 8 kahapon sang aga. Apang magluwas sa balay, madamo nga kagamitan sini ang ginhalitan sang kalayo. Lakip na ang isa ka motorsiklo, isa ka multicab, kagalingan sang feeds. Wala sang tawo sa balay sa nagluntad na sunog bangod ang tagiya, yara sa isa sini ka balay sa pihak nga barangay. Sa tion sa pagresponder sa mga bombero, binudlayan pa ang mga ini bangod hindi masulod sang fire truck ang lugar. Kuryente man ang ginapatihan nga gintunahan sang sunog, nga tuga sa napabayaan nga gamit nga di kuryente. Based man sa Tangiya, maya nabili niya ko nung nakasakasang Tangiya radio, nabigigan pa nga daw, January 7 na. Sa karon yara sa 29,000 pesos ang estimated nga damage. Apang ginalauman ngay niya magasaka pa kung makadeclare sa mga kagamitan nga nagkalaguba ang tagiya. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Para sa dugang nga mga balita sa Negros kag Panay, mangin kaupod ta si Adrian Prietos. Adrian? Yes, Jers, mga kapuso, madamogin niya salamat. Rider, patay sa makabugong iyong motorsiklo sa poste sa road signage sa Barangay Mandalagan, Bacolod City. Yaring balita. Sa kuha sa CCTV, makita ang madasing nga pagpadalagan sa sininga motorsiklo. Nagdiretso ini sa poste sa isa ka road signage. Bukod sa impact, nagtabog ang rider nga si alias Kiriko. Natabo ang aksidente sa Barangay Mandalagan samtang pauli ng biktima sa Barangay Banago halin sa trabaho. May mga nag-abot ng emergency responders kaya ginpaidalom sa CPR ang biktima. Giningagaw inidala sa ospital apang gindeklarar nga dead on arrival sunod sa kaprisan. Posible nga wala na control sang rider ang pagmaneho rason niya nagdiretso sa poste sa signage. Inisya ko nga motorsiklo is self-inflicted. Naglabog pa ni ganing the more than 10 feet from sa body sang biktima ang iya motor. Sunod naman sa pila ka mga residente, masami, may nagkakaksidente sa lugar. Pero may mga dati kang padagang ang mga motor, di nga mga single kita. Tapos? Duway mga gabar. Gitunguhan pa sa news team na makuhaan sang bahin ang mga himata sang biktima. Pahanumdom sa kaprisan sa publiko. Agod malikawan ang aksidente ilabi na kung gabi. Kung nag-drive kita, number 1 sina ang senses natin dapat mas maayo nga aktibo pa. Likawan natin ang pag-drive kung nakainom kita. Opo Kiril Casillo, Adrian Pretos, 1 Western Visayas. Mga kapuso, isa ka ido nakitaan nga may nagadulot nga matalom nga bagay sa lawas sini sa Iloilo City proper. Ginapatian, ginbuno. Si Julius Belacaol nakatuto. Masami nga nagasayo sa Tianguis ang pamilya Aguado sa Mapa Street, Iloilo City proper. Ang isa ka puti nga layaw nga ido nga ginatawag kay Chiki. Mga alas 8 kagabi, ilagin kakibot nga pagsampot sini. May nagatublok nga bagay sa ilawas. Isang pagsulod na di kadalagan, may nagatabit na di nga daw si Bat sa likod daw. Tamo ito nga daw, kuhan kami kayo daw, dadlock mo kami magdakop kay Basib, lakadton kami ako. Gilayon sila nagpakigangot sa Animal Welfare Group nga Ilonggo Puspins. Bangod ang grupo ang nakasentro sa mga kuring. Nagpanawagan nini sa rescue, nga ginsabat naman sang Ilonggo Aspins. It so happen nga nakita ko bala ang case, sir, so hindi pwede nga i-ignore lang. Gilayon gindala si Chiki sa veterinaryo kagin paidalom sa operasyon. Kag nagapabilin sa klinika para maobserbahan. Una nga ginpatihan nga ginbuno ini sang ikog sang pagi. Apang sang nakuha na nagatublok sa lawas ini. Nadiskobrehan nga isa ini kamataliwis nga plastik nga nagalaba sang ginabulubanta na pulo ka pulgada. Ang suggest ni Doc, hindi siya pwede hunson lang, sir, kay because ng dalom-dalom. Ang iya nga liver kag ang iya nga mga intestine sa sulod ni igo. Wala naging report sang grupo sa otoridad ang insidente. Wala man sa nakasaksi kung ano ginang natabo. Apang panugyan sang Iloilo City Veterinarian, mas maayugid nga ang mga kasubong sini nga insidente ipahibalo sa kapulisan para maimbestigaran. Ilabi na nga may mga animal welfare desk man ang mga police station sa syudad. Sa mga nagapanghalit naman sa mga sapat, posible kuno ang mga ini manabat kung mapamatudan. Sa animal cruelty, may dako nga penalidad na base sa Section 11 sang Animal Welfare Act. May mga penalties na kita. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas.
Magluwas sa Quiapo sa Manila, ginaselebrar man ang piyesta sang Jesus Nazareno sa iban nga bahin sang pungsod. Sa Santa Barbara, Iloilo, gin prosesyon ang imahin sang Nazareno samtang sa Bacolod City. Pila ka mga deboto nagtiniil samtang nagaupod sa traslasyon sang imahin sang Jesus Nazareno. Si John Sala nakatutok. Tinuig na nga deboto sa Jesus Nazareno diri sa banwa sang Santa Barbara, Iloilo si Kit. Suno sa iya halin sang nangin deboto ini madamo sang blessings nga nag-abot sa iya kabuhi. Sa tion sang pagtilaw kag kabudla ikasumo nga ginagiyahan kuno ini sang Jesus Nazareno nga malampuwasan ang mga pagpanghangkat sa iya kabuhi. Sa kadamo isang mga miracle nga hindi mo mabalaan kung isaga abot lang bla. Hindi mo man mahambal nga kung pagpangamuyo mo ara gidayon. Pero kung sa pangabuhi mo kaabot lang ang kadamo nga blessing. 50 katuig na ang imahen sang Jesus Nazareno sang pamilya Sumagaysay sa Santa Barbara, Iloilo. Kag napasa na sa pila ka henerasyon ang ila debosyon. Kay na sang aga gin prosesyon ini sa palibot sang plaza sang Banwa, kadungan sa kapistahan sang Jesus Nazareno. Ini 1976 nag-abot diri sa Santa Barbara through our lolas ni Misha and Natividad Sumagaysay. From then on, ini nga Santos nagaano namon sa Good Friday. But later on, nag-decide ang pamilya nga i-celebrate man ang Jesus Nazareno diri sa Santa Barbara. Sa Bacolod City, alas 4 sang kaagahon nagpatigayon sang traslasyon sang imahe sang Nuestro Padre Jesus Nazareno. Sa San Sebastian Cathedral nag-umpisang prosesyon padulong sa Queen of Peace Parish. May pila ka mga deboto nga ginpili nga magtiniil. Suno kay Girlie, makapoy kag masakit sa tiil apang nagasimbolo kuno ini sa iya pagpenitensya. Naka-survive ko ya sa labi ng isang pandemic. Gaano gid ko sa iya yung nadulaan kami trabaho sa akong partner. Isa na niya may grasya gid yung gasol nga wala na gulpi may maabot ni kampo lang ko sa iya yung. Madamo kuno sang milagro sa kabuhi nga dapat ipasalamat sa Ginoo ang deboto nga si Mark. Never niya man kami na ginapabayaan even though nag-struggle. But gina-provide na, gina-confirm. Samtang nagapadayon naman ang traslasyon sang Jesus Nazareno sa Quiapo, Manila. Upod kay Hans Di Chateau, John Sala. 1 Western Visayas. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Mga kapuso, mabugat nga trapiko lauman buwas kag sa Domingo sa Iloilo City bangod sa opening salvo sa Dinagyang Festival 2026. Dugang nga judging area ipahamtang sa distrito San La Paz. Si John Sala nakatutok live sa Iloilo Freedom Grandstand. John? Jert, mabatsagan na gid ang dinagyang fever diri sa Iloilo City kag mas pagidbwa sa pagsugod sa isa sa mga highlight events ang dinagyang festival, ang opening salvo sa Kasadyahan sa Kabanwahanan kag sa Domingo naman ang opening salvo sa ang dinagyang tribes competition. Hindi na magpatuman pa ang signal shutdown sa highlight events ang Dinagyang Festival 2026. Ini matapos ang pagsinapos ang Iloilo City Government kag Iloilo City Police Office na tuhoy sa security plan sa Dinagyang Festival. Sino sa Iloilo City LGU ilag na konsiderar ang reklamo sa pagkadula sang signal sa iban nga banwa sa probinsya sang Iloilo kag probinsya sang Guimaras nga hindi man sakop sa mga aktibidad sang Dinagyang Festival. Na experience na ni naton pila ka tuig ang nakaligad nga dako gid ini nga inconvenience no para sa mga Ilonggo, sa negosyo, sa emergency services, kag even sa aton nga mabisita sa mga turista. Samtang kaina pa lang sang aga mabatsagan na nga mat-amad nga pagpugok sa mga salakyan sa ginsangan sang Luna kag Huervana Streets sa distrito sang La Paz. Diri pahamtang ang kaduwa nga judging area para sa Kasadyahan sa Kabanwanan kag Dinagyang Tribes Competition. Buwas na uman ang mas mabugat pagid nga dalagan sang trapiko gani abiso sang Iloilo City Police Office sa publiko. Ilabi na ang may mga transaksyon sa syudad sang Iloilo nga ipaiway na lang anay o kung tempranuho na pagpatigayon sini agud makalika
ikaw nga maipit sa traffic. Mas maayo siguro mag-spare kita sang extra hours no kung may mga ginalagas kita nga oras or mga transaction kita nga kaladtuan kag check naton ang areas sa mga maapektuhan. Apang kun perwisyo ini sa mga motorista, ginakabig naman ini nga grasya sa mga vendor. Suno kay Jonah sa nagligad nga Dinagyang Festival naglabot sa 20,000 pesos ang yakita sa iya sari-sari store diri sa La Paz. Gani subong ayara lang sa gwa sa iya pwesto ang judging area number 2, ginalauban sini nga doble ang yakita. Nami masadya te kay kitungod nga ang akon nga mga baligya mabintagin. Sigurado naman nga mapaubos kuno ni Manang Riza ang mga baligya sini nga bayo bangod ginalauman ang pagdagsa diri sa mga tawo. Mas okay gid kay syempre agyan kami magdamo mabalang nagaagi. Magyan kami di makasulod sila. Jerd, panawagan sang Iloilo City Police Office sa mga motorista nga bangod sugod buwas mas mangin mabugat pagid ang trapiko diri sa Iloilo City nga kung tani palawigon kuno nilang ila pasensya kun nga malikawan ang mga gamo kag hindi pag-insindihanay sa dalan. Jerd, Madam Oged, ng salamat sa update. Kapuso John Sala. Kapuso sa Bacolod City naman, mga ambulant vendors sa palibot sa Libertad Public Market, ginpaydalom sa clearing. Apang bao pila sa mga ini nagbalik gihapon. Yaring balita nga itong gintutugan. Nagaresulta sa mabugat na dalagan sa trapiko sa palibot sa Libertad Public Market ang ini nga ambulant vendors suno sa Bacolod City LGU. Gani, amat-amat sila ang ginpaydalom sa clearing operation sa Bacolod City Legal Office Enforcement Unit. Mas sobre 50 ka vendors ang ginpahalin. Ginpang kumpiskar man ang mga lamesa, bangko, bayong kag yun pang gamit sa pagbaligya. Since last year, last quarter, naghatag na kita notice sa ila. Then ang ginatolerate ng yapon balik-balik bala. Tis naglabot nga last January 2, nagsigisigi na kita confiscation na gitsang tanan nga mga obstruction din. Apang sa pagpadulong sa news team, talalupang doon nga may pinaka-vendors ang liwat nga nagplastar. Ang inyong vendor, nagapanawagan niya sa lamahon ng mga dapat pahalinon. Paimusod kami masaka sa babaw, te. Nayo naman namon nga kung paimuson kami dapat ang dira i-clearing manada nila kay dalan manada bligyan nila hindi manada yan sa kuanara sila sa dalan. Ti alangan nga kami ya mahimo sila ya hindi. Ang iban nagareklamo nga ginpang kumpiskar gid ang ila mga gamit. Kay grabe nervyos na mo kay kwaon gid ang mo duwag payong gani pa ya isa ka madam gipangkarga gid sa truck. Mismo stocks o kun baligyan naman sang sini vendors ang ginpang kumpiskar kasubong sa mautan kag kararaton. Tapos ang lamisa ito nga kahoy, dalon to tanin, pasibalay. Tapos pag clearing nila, ging dala nila ging karga nila sa tuwing. Tapos huwag kami kabalo kung pwede pa namon mabawi o hindi na. Bangod may mga nagbalik ka vendors, magadugang sa personal sa merkado agud matutukan ang monitoring. Magluwas sa libertad, magapatigayin man sang clearing kag towing sa palibot sang Burgos kag Central Market. Illegal parking naman ang tuwing na amo nang gasunod man ang tanan nga mga items nga ara sa dalan nga do wala na balaga gabi sa obstruct na pinapangwa sang tuwing naton hasta ang mga salakyan. Obikiril Casillo, Adrian Fretos, 1 Western Visayas. Sa iban pa nga balita, Bureau of Fire Protection, isa sa mga pinakakurap ng ahensya sa gobyerno, inisuno kay DILG Secretary John Vic Remulla. BFP 6 may mga ginaimbestigaran na nga mga kaso nga maangot sa korupsyon sa ahensya. Si John Sala nakatutok. Tinloan na sa Department of the Interior and Local Government ang korupsyon sa mga ahensya sa gobyerno. Inisuno kay DILG Secretary John Vic Remulla. Suno kay Remulla, isa sa mga unahon ang ginakabig sini nga isa sa pinakakurap nga ahensya ang Bureau of Fire Protection o kon BFP. Linisin rin namin ng BFP. The BFP, in my opinion, is one of the most corrupt organizations in the country. And we're going to do all efforts para matigil na ang corruption nila. Hayag ni Remulla nagakatabo sa BFP ang pagbaligya sa mga fire extinguishers, pagpangontrata sang sprinklers, anomalya sa pagkuha sa building permit kag madamo pa. Agud masulbar mas hugton pa ang monitoring sa mga personnel sa BFP. Nag-purchase kami ng 15,000 body cameras para sa mga inspectors
So 24 hours yan. Basta na-isot nila, hindi nila pwede patayin. Lahat ng conversations na ngayon, recorded na. So wala nang kalokohan. At marirecord namin lahat yan, ma-access namin at anytime. Wala naman kunugin kakibot pa ang BFP Region 6 ang naging pahayag sang DILG Secretary bangod sa nagligad niya tuig nagpagwa maninis ang kasubong nga statement. Ginako naman ni Senior Superintendent Bartolome Biliran, BFP 6 Assistant Regional Director for Operations, nga may mga kasos ang korupsyon nga ginaimbestigaran ang BFP 6. Wala pa man gid na proven na nakasuhan, but may mga nag-arise man nga mga issues regarding that, but we are taking every step para ma-action natin. Nagpasalig pa nini nga ginatutukan na nilang ini nga mga kaso, dala pa andam sa mga personnel sang BFP sa rehiyon nga nagapakigbahin sa anuman nga sahi isang korupsyon. Ang aton nga BFP management does not tolerate corruption. We are zero tolerance with regards to corruption, and gina-encourage man nato ng aton nga mga pumuluyo in case may mga corrupt practices or activities nga ginaobrang aton mga personnel, open ang aton nga talatapan. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala, 1 Western Visayas. Balatayin mga puso, may tsansa sa gihapon sang pag-ulan sa pinakabahin sang pungsod. Wala pa sa naghanao ko nagapor mga malaing ni tiyempo, pero nag-apekto man sa gihapon ang amihan, easterlies pati man shear line. Sa datos naman sa Metro Weather, may tsansa sa laptalap ng pag-ulan sa pinakabahin sa Western Visayas, kag Negros Island Region. Ini ang GMA Regional TV, 1 Western Visayas. Wala na sang kabuhi sa nasapuan nga nagalutaw sa higad sang baybay sa barangay Dangulaan, Anilaw, Iloilo. Ang 54 anyos nga si alias Ed. Ang lalaki ang tumandok sang barangay Belen sa Banos sang Banate. Isa kuno ini ka PWD, apang palangabuhian ang pagpangisda. Kaagahon ini kung maghalin sa ilabalay. Ginapatihan nga ini ang nalumos, apang wala madeterminar kung paano. Wala man sa nakitaan sa lawas ini nga senyales ang foul play. Bisan ang pamilya ni Ed ang nagapati nga nalumos ini, suno sa Anilaw Police. Wasak ang pangunang bahin sa sining nga SUV matapos makabunggo sa waiting shed kag sa pader sa barangay Buyuan, Tigbawan, Iloilo. Base sa investigasyon sa Tigbawan Police, nagikan sa syudad sang Iloilo ang salakyan kag padulong kun tani sa Miagaw. Apang pag-abot sa mga lugar, ginapahayag nga napiyungan ang driver sini. Bangod sa aksidente, nasamaran ang driver kag ang duha sini ka mga sakay. Ginpangdala mga ini sa ospital para mabulong. Ginalauman nga sabto naman sang driver ang kahalitan nga tugas ang aksidente. Nagapabilin sa punerarya ang bangkay sang lalaki nga nabungguan kag nalasakan sang truck sa barangay Efehinio sa Talisay City. Suno sa kapulisan, tubtob subong wala pa makilala ng biktima bangod wala pa sang himata nga nag-claim. Ginbawian sang kabuhi ang biktima bangod sa mga pila sa ulo kag iban pangabahin sang lawas sang nabungguan sang truck nga ginamaneho ni alias Placido, 46 anyos. Pahayag sini sa kapulisan, wala sini na diparahan ang biktima nga gulpi lang nagtabok sa dalan. Masobra 2 milyones pesos nga balor sa illegal nga droga na kumpiskar sa kapulisan gikan sa isa ka high-value individual sa Rojas City, Capiz. Nakatutok, Julius Bilacaon. Arestado ang 43 anyos nga si alias Jeric matapos makuhaan sa suspected shabu nga nagabalor sang 2.3 milyon pesos sa drug buy bust operation sa kapulisan sa barangay Dumulog, Rojas City kagabi. Nakuha sa subject ang 150 grams ng suspected shabu. Ang subject ang ginakabig high-value individual. Maglawas ini. Nakaagi na inikunod akop bangod man sa illegal nga droga sang tuig 2020. Apang nakagwa. Sa nagligad lang nga tuig. Nadakpan man ini sa pagbaligya sang hindi lisensyado nga armas luthang. Apang nakapiyansa. Sakop kuno sa operasyon sang subject ang katupad nga mga barangay sang iya ginaistaran. May mga transaksyon man ini sa kabanwahanan sa palibot sa Rojas City. Of course, nag-istorihanan sila kung ayan, ibigman sila ka mga kasinalayaman, mga contact pusher, but other mga parokyanon na gusto nga magamit sa illegal na droga. Sa pihak sa nakuha sa subject, wala kuno ini sang ginbuyan nga pahayag kung nagadusogid man ini sang illegal nga droga.
Ang nagkala-recover sa subject ang ginsumiter na sa crime laboratory para sa examination. Detained si Jeric sa Roa City Police Station kag nagapangatubang sang kaso nga paglapas sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Upod kay Cirilo Rendoque, Julius Belacaol. 1. Western Visayas. Naglabot sa siyam ka armas luthang ang gin-surrender sa 7 ka individual sa 1st Iloilo Provincial Mobile Force Company sa Tigbawan, Iloilo sa Damlaglang. Ini ang kaangon sa kampanya sa PNP batok sa loose firearms nga ginalakipan sa mga pusil nga unlicensed, undocumented kag expired ang lisensya. Sa siyam, 5 diri ang 12-gauge homemade shotgun, kag-4 ka homemade man nga caliber 38. Ang mga tagiya sa mga pusil ang nagikan sa kabanwahanan sa Tubungan, Leon, Oton, kag Tigbawan. Ang mga pusil ang voluntaryo nga gin-surrender sa mga tagiya kasunod sa education campaign sa kapulisan. Base sa pahayag sa mga tagiya sa mga pusil, ang mga inikuno ang pangdepensa man lang sa ila kaugalingon. Wala naman sang reklamo nga ipasaka batok sa mga nag-surrender sa ila mga pusil. Naintindihan nila ang aton nga campaign is duha ka pamaagi, no? It's either law enforcement or i-surrender nila. Sa Negros Occidental na rescue sa mga katapos ng Coast Guard, ang isa ka 41 anyos nga si Aldous Ray sa baybayin sakop sang Barangay Cadiz Viejo, Cadiz City. Sunod sa PCG, natabuan nga nagresponde sila sa na-stranded nga mga bisita sa isa ka resort sa nakita nila nga nagalangoy ang lalaki. Residente ini sang Carles, Iloilo kag nagkulob ang ginasakyan sining motor bangka bangod sa mamadlos nga hangin kag dalagtong abalod. Na-recover na ang bangka sang biktima kag estable na ang kondisyon sini. Mga kapuso, ang sports complex ang isa sa mga destinasyon sa mga maluyag mag-ehersisyo. Ilabi na sa hapon, kagabi, madamos ang joggers nga nagapadulong diri. Apang talalupang doon nga pila kabayin sa track oval ang guba na nagakasipak na ang rubber. Ini ang naging kaundan sa isa ka social media post ng Damlaglang. Sunod sa nagadumala sa sports complex, wala ginapabayaan ang track oval. Tuig 2012 tubtub 2013 inigin butang kagyara na sa expiry period subong. Ini mangnubo sa 40 milyones pesos ang gastuhon sa probinsya agud ini ang maislan. Samtang ginapangitaan pa sang pondo, gin pakamaayong nga ipaidalom lang anay ini sa rehabilitasyon. Gin schedule sang rebidding sang repair subong nga Enero. Mga kapuso, ako si Gertrude Charlatan. Ini ang 1 Western Visayas, bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungso.